ng ano? Kayo, libre naman yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, sa ating mga bisita mula po sa MMDA, we would like to welcome you. Si General Torre dito, Quezon City COP pa lang siya. Kilala ko na po si General Torre. So, we're very glad na dito po kayo sa lungsod ng Pasig. Kay Asik Vargas, of course, siyempre, sa ating mga ibang kasama sa MMDA. Kay Cap Robin Salandanan, kay Congressman Roman Romulo, and of course kay Acting Vice Mayor, ang ating konsihala Angelo De Leon. Unfortunately po, wala si Mayor dito dahil tumanggap ulit siya ng award sa Bloomberg Philanthropies. Sa Mayor's Challenge, nanalo po si Mayor dito ang Pasig dun sa floating parks natin dito sa may Pasig River sa bandang San Martin. No? So, ayun, siyempre sa effort po yan ng ating lungsod, sa ating mayor, kaya nakakatuwa. And today, maganda po ang balita, na-clear na po ang ating estero, yung bayanihan sa estero na linaunch po natin a few months back, I think if I'm not mistaken, last July. Dito rin sa Pinagbuhatan, and napakalayo na medyo naubos na po yung ating mga white water hyacinth dito. At pinag-uusapan naman po natin ngayon paano naman natin magpo-convert ang water hyacinth o yung tinatawag nating water lily, no, na problema na maging kahit paano magamit o maging pera, sana maging livelihood din ng ating mga kababayan dito. So, pinag-usapan namin ni General Torre kung ano yung magandang mga programa at magkakatulungan po ang MMDA at ang lungsod ng Pasig para sa mga programang ganito. Muli po, ay nagpapasalamat sa MMDA, sa SWAMO, dito po si Sir Allen at sa pong team ng SWAMO, sa ating mga kawani ng ating pamalaan sa barangay. Katulad na banggit po ng ating kapitan kanina, kay Cap Robin, na panatiliin po natin malinis ang ating lugar. Bigyan po natin disiplina ang ating mamamayan. Ulit-ulitin ko po to para po akong sirang plaka. Kahit anong gawin po ng inyong gobyerno, mamalinis ang inyong mga komunidad, ang inyong mga estero, ang inyong mga creek, ang inyong mga rivers. Kung hindi po makikisa ang taong bayan, bali wala po lahat ang ginagawa namin. Kailangan po ng tulong ng bawat isa sa inyo. Magkadisiplina tayo at mas lalo tayong unlad bilang isang lungsod. Maraming pong salamat at good morning. Yan, maraming pong salamat. Konsyala Angelo, at kay Congressman Roman Romulo, at sa iba pang mga barangay officials, at of course kay Mayor Vico, kahit na wala siya rito, at talaga rin tatrabaho hanggang sa ibang bansa. Nag-receive na naman ng panibagong award, na countless awards. At sa lahat ng mga barangay officials, at sa aking mga kasamahan dito sa MMDA, at sa ating lahat na nandito sa ating mga estero, bayanihan sa estero. Meron akong kodigo. Ang gusto na namin ang gusto palagi namin i-emphasize dito, ang paglilinis ng ating mga estero, hindi itong trabahong MMDA lang, trabahong luwag. Kailangan talaga nating magsama-samahan pagtulong-tulungan. Kasi annually 7,500 tons ang nakukuha ng MMDA sa ating mga estero. 7,500 tons. Gano'ng karami yun? Ilang truck yun? So, ito usapin pangkaligtasan, usapin din ng kalusugan, at usapin ng disiplina bilang komunidad. Kapag barado yung estero natin, hindi lang tubig ang naipon, kasama ang panganib, baha, sakit, trapiko, at perwisyo sa buhay, at minsan buhay ang kapalit. Kaya ang laban kontra baha ay hindi nagsisimula sa malalaking pumping stations natin or dredging operations. Kahit anong dredge namin, kahit anong pump namin, kung ang pinagsisimula ng mga estero na gaya nito, puno, wala rin mangyayari. Kaya nagsisimula ito sa simpleng tanong. Tinatapon ba natin ng tama sa tamang lugar?
At dito pumapasok ang tunay na diwa ng bayanihan. Hindi sapat ang gobyerno lang ang kumikilos, hindi sapat lang na MMDA naglilinis, hindi sapat na ang barangay lang ang nagbabantay. Kailangan sama-sama tayo. Ang gobyerno ay dapat maasahan, pero ang mamayan ay dapat responsable. Disiplina is not a government program, kultura po yan. Nasa atin po yan, nasa puso, nasa isip, sa salita, sa gawa. So kapag, ito, isang advertisement namin sa MMDA ngayon, pinalalakas namin yung pag may aberya, ano ang pwede nyo matawagan. Totoo, nandyan ang 911 at para sa lahat ng mga klase ng emergency. Sa ngayon, ang MMDA ay pinapalakas yung MMDA 136. So, ang aming service guarantee dyan is within 5 rings sasagutin namin ngayon. Pag tinawag nyo, nabangga ka rito sa isang MMDA AOR, 10 regional roads at 6 na circumferential roads, basically yung ating mga major roads sa Metro Manila. 5 minuto, makakarating kami sa inyo. Habang papunta ang aming enforcer sa inyo, hinahanap na kayo doon sa aming mga CCTV sa Command Center. Kinukuha ng picture, para pagdating ang aming enforcer, sasabihin na lang, meron na hong picture, meron na hong video, nakuha na ho yung insidente, pwede ba ito mabino muna kayo? Para doon na lang kayo mag-usap kung sinong liable, kaninong insurance, kung anong babayaran, kung ano pang mga pag-usapin nyo. Doon na lang kayo sa tabi, para hindi kayo dito sa gitna ng kalsada, para yung kalsada natin, balik sa dating kalagayan, traffic pa rin. Para wala nang bara, hindi lang, mag-traffic pa siya, basta hindi binabarahan. Okay? Alam nyo, para hindi kwento yan, pwede natin subukan. Ito si Konsyala. Cellphone ni ma'am. Nako, cellphone ni ma'am, hindi na. PA, yung PA, nasa ng PA ni ma'am, nasa si Sir Dodot, baka pwedeng, yan. Pagtawag sa 136, walang 02, wala lahat 136 lang. Tapos, may maririnig kayong interactive voice at magsasabi na kung emergency, press 1, kung for other concerns, press 2. For 3, kausap si General. Within 5 rings, dapat may sasagot. Kukuha natin sa dalawa. Jenny, ikaw magsabi. Ganyan. Yes, call lang po ito kasama ko si General Torres. Sabihin, Frank, yung ano. Ngayon, kung halimbawa, For answering. sir, actually, pag sinabi mo, nandito ko nagkabanggaan kami sa Ortigas sa C5, tulungan nyo kami rito, padala nyo kami. Ang gagawin kagad, hahanapin ko nasa ng bagaan sa C5 at ipapadala sa Viber nyo. So, in 2 minutes yan, sir, nagagawa yan. 2 minuto nagagawa yan. So, nakita nyo, sumasagot. So, kung may mga emergency kayo, kailangan nyo ang tulong, tawag sa 136, papadala namin kayo ng tulong. Kung hindi man, pasa namin kayo Vice Mayor Vice. Kayo taga-Pasig, tumatawag. Okay? So again, maraming salamat sa inyong pagtulong sa amin, sa mga local officials ng Pasig, kay Congressman, kay Vice, kay Kusyal, kay Barangay Captain, at sa lahat sa inyo. Maraming salamat sa tuloy-tuloy natin pagtulungan dito. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat, General. At syempre, thank you very much din sa ating acting Vice Mayor, walang iba kundi si Councilor Angelo De Leon. At pasasalamatan ko na rin po ang ating AGM for Operations, si Sir David Angelo Vargas. Syempre, si Engineer Capistrano. At saka si Director Mark Edmond Navarro. Ganun din po ang ating MMDA Action Officer, walang iba kundi si Sir Edwin. Muli po maraming salamat at syempre bago kumakalimutan ng ating Presidente ng HOA. Yes! Hey, Ma'am! go! Pres, kayo na po ang bahala.
Di ba? Ang ganda. Kailangan po natin ng pagkakaisa sa lahat po ng officers ng Christina Homes. Maraming pong salamat sa ating lahat, sa ating barangay officials. Nandito po si Kagawad Sandro, Kagawad Ramil Lontok, Kagawad RC Lucas at ang iba pa, si Kagawad Tony Bello, Kagawad Rudy Bugnon, Kagawad Rose Sumali at Kagawad Jess Santos. Ako po, ang inyong kapatid, walang iba. Sino po ako? Robin! Marami pong salamat. God bless sa ating lahat. Asan na po yung photo? Ayan, yan. One more na lang. Okay, one more. Thank you po. Yes, magandang umaga po sa ating lahat mga Pasigenyo. Isang magandang balita mula sa ating lungsod, mula sa MMDA, mula rin kay Congressman Roman Romulo na sa ating acting mayor, Vice Mayor Donald Jaworski. Kung makikita nyo, nandito rin kayo last time, naalala nyo yung mga pagkuha ng water lilies. Tingnan nyo naman ngayon, sobrang ganda na. Actually, ito ay preparation din po para sa darating na tag-ulan. Kaya sana mapanatili ng mga nandito yung pagkakalinis nito. And hopefully, ituloy-tuloy na to. I think maraming nasabi si General Torre patungkol sa mga programa ng MMDA na nililinis talaga yung mga water hyacinth or yung mga water lilies na gagawing either uling o kaya grocery items na pwede natin ibigay sa kanila. Nakakatuwa lang kasi hindi ito kaya nila mag-isa, hindi rin ito kaya ng lungsod lamang. Kailangan din talaga yung pakikipagtulong ng mga mamamayan natin, lalong-lalo na sa pag-gather ng water lilies. Kasi yun din talaga yung isang nagiging problema yung as per our MMDA General. Sabi nila, kung pwede daw, dadalhin na sa kanila yung water lilies na tuyo na. So, yun yung isang kailangan pag-isipan ng ating lokal na pamahalaan kung paano yung ganong collaboration na pag dinala sa kanila, hopefully, madali nang i-process at maibalik sa atin kaagad yung exchange item. Sabi nga ni Vice, para kaming sirang plaka. Sana ho, talagang tulungan nyo kami tulungan nyo ang lungsod na mapanatili ho yung ganitong kalinisan kasi hindi ho talaga kaya ng lungsod lamang. Hindi ho kaya kung aasa lang tayo na may dadali ng lungsod na magtutupad o maglilinis para lang po dito. Kailangan po talaga ng tulong-tulong nating lahat. Thank you! Thank you po, Consi. Thank you. Di ba ang ganda? Hashtag nyo, hashtag tabi. Yeah.